Isang magandang tanghali. Kanina natapos na tayo ng ating unload dun sa load natin dyan sa Cranbrook, BC. Naghintay tayo ng konti, mga 2 hours bago nabigyan ng reload. Ang reload natin is West Kelowna. So dun sa drop off ko papunta dun sa pick up ko is 600 kilometers away. So nandito tayo ngayon sa Highway 3 going south, and then papuntang West Kelowna. So ang ganda ng ng view. Wow. Kailangan samantalahin ang ganitong tanawin habang hindi pa winter, kasi later on kapag nag-winter na is mapupuno na yan ng snow, kaya kulay puti na lahat yan. So tuloy-tuloy ang biyahe natin. Magpapadiesel lang ako sa Creston, BC. Meron dong Flying J na card lock. Then after nun, dire-diretso na sa West Kelowna. Bukas ng reload ko nito for sure kasi 3 PM na. So hindi na ako maluloadan ngayon, bukas na. So itong reload ko is palayo ng Winnipeg. Imbis na palapit, palayo. So mas okay kasi mas maraming mileage, mas maganda ang pay. So kita-kita tayo sa kalsada, tuloy-tuloy ang biyahe. Ang ganda ng ng view, no? Eto, meron gustong makisakay, kaya lang magulo dito sa truck ko eh. Makikihitch, kaso magulo yung truck eh. So yung mga na lang, 4 wheels na lang ang sa kanya, magbibigay ng ride. So ayan, maganda ang view. Kailangan busugin na ang mata habang maganda pa ang view. Dahil later on mapupuno na yan ng snow, puro puti na yan. So mag-fuel ako dito sa Creston, BC, and then magpapahinga na after nun. Wow, ang ganda dito sa bandang kanan ng lake ko. Ewan ko kung makikita sa camera, but then ang ganda, nakaka-refresh pagka nakakakita ka ng ganyan. So natatanggal yung pagod mo, nade-distress ka. Yan, ganda walang ligo ngayong araw na to. Tingnan ko mamaya sa madadaanan kong truck stop, kasi pwede naman akong sa iba, hindi sa Flying J maligo. Magbabayad lang ako sa ESSO, sa Petro Canada, sa Co-op, pwede rin. Kasi lang card lock lang ang meron na dito. Wala nang travel center na Flying J. Yung sa Creston, card lock lang yun, alam ko eh. Wow, ang ganda yan, sa bandang kanan, Wow! Ang ganda ng view. So isa sa mga mga perk ng pagiging isang truck driver dito sa North America, makikita ka ng mga magagandang tanawin, lalo na pag summer.
tsaka fall. Yan. Pulis yun So dito sa BC, kapag nag-October na, no? October 1 hanggang April 30, you are required na magdala ng tire chain. So safe pa ako, wala akong tire chain, September pa lang ngayon, so walang problema, okay lang. Nire-require dito ang tire chain kasi maraming hill, no? Mga ganito, pataas, pababa, lalo na yung pataas, kailangan mo na meron kang tire chain, or else hindi ka makakapanik, magiging abala ka sa daan. Ganda, yan madumi lang yung windshield ko, pero ang ganda ng view talaga. So tuloy-tuloy pa rin ang biyahe. Bukas kukunin ko na yung reload ko sa West Kelowna. So from dun sa drop off ko kanina papuntang West Kelowna is around 600 kilometers. So imbis na pabalik ng Winnipeg, ang ruta ko is papunta ng west. So palayo ng Winnipeg. So okay lang kasi additional mileage. Mas gusto natin yan, mas maraming mileage para mas maganda ang pay, diba? Wow! So kita-kita tayo hanggang mamaya. Abutin na ako ng hating gabi nito. Meron pang 520 kilometers. So yun lang muna. Bale, ito yung load natin pabalik ng Winnipeg. Ito yung pinick up ko sa West Kelowna, yung lumber na yan. So maghihigpit tayo ng straps kasi kailangan yan. Nasa mga palusong at paakyat tayo kasi busy ito maraming palusong, marami rin paakyat. So higpitan natin yung mga straps para sure ball. Yan, meron na talaga yan kasi mahirap na. Kailangan natin yan higpitan from time to time. Para sure na hindi yan
hindi yan babagsak. Ewan ko kung gaano mahigpit na masyado yung ano eh, yung sa taas, baka mamaya madamage. Ayaw din nating madamage. Check din natin ang gulong. Inaamoy ko yung preno ko, okay siya kasi maraming palusong kanina. So puro engine brake ako. Madalang kong gamitin yung aking service brake. Mahirap na kapag nag-init ng gusto yung ating preno. Pag kailangan natin, wala tayong magagamit. So matagal din akong hindi nakapunta rito sa BC. Ngayon lang uli. I-enjoy ko yung view kanina. Ganda. Mahigpit na talaga yan. Kita nyo yan, no? Overkill yung mga strap ko dyan, no? Di ba? Kasi salasalawat yung aking load eh. So kapag kasi more than 6 feet yung load mo, kailangan may belly strap. Ito, belly ang tawag dito. Yung dalawang yan, lalagyan mo siya ng belly. Requirement yan sa load securement. So baka ako ang magdi-deliver nito kasi darating ako ng maaraw pa. Friday. Maluwag na to, Friday morning. So ang pinaka-importante itong sa harap kasi ito yung humahawak sa lahat halos. Okay, matigas lahat ang gulong. Walang nangangamoy na preno. All goods. Very good na very good. Okay, karga na tayo. Secure na secure ang load natin. Wala tayong pangamba na mamaya gagalaw siya. Secure na secure yan. Mahigpit na mahigpit ang ating mga straps. So tayo na, karga na tayo. May uli. Distansya tayo ng konti kasi pababa. Mahirap na. Biglang mag-stop dun sa harap mabigat tayo. Heavy tayo, heavy. Tansya ko dyan is 94,000 pounds ang load ko. Okay. Oh no! Grabe ang ulan. Avalanche protection. Ito. Tiyempo pa na umuulan. Alas 4 ng hapon, pero maya maya lang magpapalit ulian ng 1 hour, mag-advance ng 1 hour, papalit ng time zone kasi papasok na ako ng Alberta maya maya. So ito yung protection sa landslide, sa avalanche. Ito mga to. Naalala ko nung sa dati kong company, nung bago pa lang ako na nagbiyaya ko dito winter time, matindi yung
video niyan. Hanapin ko. Dito ko sa inyo. Halos wala nang makita nun. Parang sa Baguio lang, ano, sa Marcos Highway, oh. What? Gandang hapon sa mga taga-Pangasinan. Naramad si kayo, agagi. Araw, mga araw. Kamusta kilad tan? Ang gaponi anong lingkon ken. Taga-Pangasinan mo. Ay, si Ken Manaya, sila kay Tracker, taga-Pangasinan. May Panggalatok. Agakmot Panggalatok ya puro, pero makakasalita, makakatalusak. Labat. Halatadong hilaw na Panggalatok ako, no. Kasi hindi naman ako talaga purong Panggalatok. Tagalog ako talaga. Yo, mina na yung yung ulan. Yan, malakas yung ulan, eh. Mamaya foggy na yan. Ako. Maabala yung ating biyahe. Tayo makapagpatakbo ng mabilis kasi madulas, tas loaded tayo. Sa tingin ko minax out yung load ko, eh. Pero magaling naman yung nag-load kasi meron timbangan dun sa yung loader, eh. So chinek niya kung legal weight yung bawat axle ko. So okay naman. Nice. I think nasa 94,000 pounds total. So bumabagal tayo, ibig sabihin paakyat to. Paakyat tayo mga bundok, sa BC, sayang kung maaraw sana tapos clear sky, kitang kita yung view na yan, ganda. Isang magandang tanawin. Ayan. Pabalik na tayo ng Winnipeg. So gusto ko lang ipakita tong isang napakagandang tanawin, nakakapag refresh sa amin, mga truck driver kapag nakakakita ng ganitong kagandang tanawin. Walang parking. Kung may parking sana, pwede akong mag-park. Tapos lalanghap ng sariwang hangin. Wow! Hindi ko alam kung nasang place na ako, eh. Hindi ako sure. So kalalampas ko ng Stoke something. Kalimutan ko na, eh. Pero ito, may mga restaurant dito. Yan. Valley Lake. Valley Lake pala to. So, dating natin sa Winnipeg is Friday morning. So, hindi kakayanin bukas kasi ngayon 6.5 hours na lang ang ang aking driving time. And Revelstoke pala yung nadaanan ko. Ito Revelstoke pa rin to. Eh, ang layo ko sa Golden is mga less than 200 kilometers pa. So
mga 350 kilometers away from Calgary pa, or 400 siguro, something like that. Chinek ko kanina 477. So hindi talaga kakayanin bukas kahit 13 hours mag-drive ako ng dire-diretso, hindi kakayanin. So tinawagan ako kanina ng opisina. May sinabi sila sa akin na ito na ang huling araw ko, huling trip ko na kasama ang truck na to. So aalisin nila ako sa truck na to. Oh no! Papalitan nila ng ibang unit. So wow! Abangan ninyo kung anong klaseng unit ang ibibigay sa akin na company ko. So 1 year and ilan na ba ako? 1 year and 6 months. 1.5 year na ako dito sa company ko na to. So papalitan nila yung unit ko. Ito bago pa to 2020 to. Sa mga unit namin, no, mid-size lang ang company namin, itong New Hope mid-size. Hindi naman ganun karami ang mga bago, pero ang boss namin is from time to time pinapalitan niya rin yung unit niya, mga units niya. Pero mas madami yung mga old na unit na sa amin, or slightly somewhat old na rin. Parang ito kasi year 2020, 2024 na ngayon, so 4 years na, so old na rin, no? Pero hindi pa ganun kaluma. Pero marami kaming mga truck na luma na, lalo na yung mga classic model namin, yung mga American truck model namin na looks, yan. Medyo yun ang mga matatagal na. Wow, ganda ng view yan, sa kanan, uy, pwede sana ako mag-stop dito, pero hindi na. Makakabalik pa kaya ako dito? Ganda, ng lake. Sarap. Sarap sa mata, sarap sa pakiramdam, Ayun, mabalik tayo. Mamimiss ko ang truck na to. Ito ang huling hawak ko, ang truck na to, 379. Isang taong mahigit din sa akin ng truck na ito, 1 year and 3 months. Pero 2 months nasa dealership siya, di ba? Nasira kasi ito, kagagawa lang. At kukunin na nila, aalisin na nila ako dito. So abangan ninyo ang ipapalit na unit sa akin, kung anong klaseng unit ang ipapalit sa truck nito sa susunod na video.